Nagkakagulo ang mga Marine, ngunit naisip nila Sengoku at Garp kung sino ang salarin dahil sa mga lumulutang na barko ng Navy. Ito ay walang iba kundi si Shiki the Golden Lion na natalo noon ni Roger subalit nakatakas ito sa Impel Down sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga paa. Pinabagsak nito ang napakaraming Navy ship na nagdulot ng napakalaking pinsala sa hanay ng Navy, saka ito tuluyang umalis. Tumatakbo ang bida sa isang kagubatan ng lumulutang na mga isla. Saka tumalon sa isla sa ibaba upang hanapin ang mga kasama at nagpalobo upang hindi siya masaktan sa pagbagsak ngunit hinabol naman ng isang kakaibang buwaya, ngunit ang buwaya ang binugbog naman ng malaking octopus. Saka ito naman ang nanghabol kay Luffy at nang dumating ang Giant Mantis ay pinagpuputol nito ang mga galamay ng Pugita hanggang sa tuluyan na itong matalo. Subalit ang Mantis ay binalibag naman ng isang Long Arm Bear. Ito naman ang sumugod kaya inunahan na ni Luffy ngunit nakailag kaya nasapok siya nito. Gayunpaman ay gumamit naman siya ng Gear 3 at pinalamon nito ng napakalaking kamao. Subalit pagkatapos ay sumingaw naman ang kanyang katawan. Narinig nila Brook ang mga pagyanig pero hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Nang biglang sumugod ang napakaraming mutated na langgam pero hindi pinansin si Brook ng mga ito, aatake sana si Franky ngunit wala na siyang fuel. Saka naman lumabas ang napakahabang pating. Ngunit ito ang ginawang pulutan ng mga matatapang na langgam. Nainis si Brook nang malaman ang dahilan kaya hindi siya pinansin ng mga ito, kaya sumugod siya at pinaghihiwa ang mga langgam at nang ibalik ang espada ay saka palang naramdaman ng mga ito ang pinsala na ginawa niya, saka sinabing diet kasi siya kaya sobrang payat. Samantala si Nami ay naligo sa isang swimming pool, saka nagpakita sila Shiki at ang dalawang tauhan nito. Tinanong ni Shiki kung payag na ba si Nami na sumali sa kanyang grupo. Nang mainis siya dahil tunog utot ang mga yapak ni Dr. Indigo, at may sinasabi ito pero hindi maintindihan kaya nagsalita na lang ang mime. Samantala ang dalaga ay nag-aalala sa mga kasama. Isang linggo ang nakalipas ay nasa barko pa ang ating mga bida. Nang dumaan sa kanilang itaas ang napakalaking barko ni Shiki. Napansin naman ni Nami na may paparating na bagyo sa kanilang direksyon, ngunit nagpasya din si Luffy na sabihin ito sa dumating na barko kaya nagpadala ng tone dial sa kanila si Shiki. Giit ng mga tauhan ni Shiki na wala naman silang nadedetect na bagyo. Subalit nagkaroon nga ng bagyo kaya nakailag sila dahil sa babala ng Straw Hat ngunit sinarado ang pinto kaya namatay ang marami niyang tauhan. Saka pinatay ang kanyang head navigator dahil palpak at bumaba siya sa Straw Hat ship upang itanong kung sino ang nakaalam ng paparating na bagyo. Saka ipinakita din ito ang kanyang Devil Fruit powers na magpalutang ng mga bagay pero hindi daw niya kayang gawin sa mga tao. Niyaya din sila nitong sumama sa kanya pero giit ni Luffy na patungo sila sa East Blue upang iligtas ang kanilang pinagmulan mula sa nabalitaang paparating na panganib doon. Kaya nag-offer si Shiki na dalhin sila doon upang mapabilis ang kanilang biyahe. Lumipad ang kanilang barko dahil sa kapangyarihan ni Shiki, subalit dinala sila nito sa mga lumulutang na isla gamit na rin ang kapangyarihan nito. Sa kanya kinuha si Nami at tumakas. Naililigtas sana ni Luffy ngunit pinaikot ni Shiki ang kanilang barko upang tamaan sila. Dumating si Dr. Indigo na dala ang isang nag-evolve na ibon na may kakayahang maglabas ng kuryente kaya binalibag ito ng pinuno. At sinabi nila Shiki at ang dalawang alalay na napapag-evolve nila ang mga hayop dahil sa espesyal na drugs na nakukuha nila sa isang halaman. Nagtanong si Nami kung ano ang layunin ni Shiki pero ayaw sabihin ni Shiki hanggat hindi siya sumasali sa kanyang grupo. Saka nangako ang pinuno na magmamakaawa din si Nami na sumali sa kanya. May dumating na iba't ibang mga hayop dahil hinahanap ni Sanji sila Nami at Robin, tapos muntik pa silang mahulog mabuti ay nakakapit sa balbas ng giant leopard, kaya bumalik sila sa lupa saka tumalon si Sanji at binanatan ito ng napakalakas. Subalit may nagbutas sa lupa dahil sa mga mutated ball na nasa puno na parang mga bala ng malakas na baril na sumusugod sa kanila hanggang sa mabiyak ang lupa at mahulog ang dalawa sa dagat sa isa pang floating island. Isang batang si Shaw ang nakakita ng malalaking halimaw at kakainin na sana siya ngunit iniligtas ni Zoro, saka isinakay nila ito sa naging kaibigang mammoth ni Chopper. Nagising si Sanji na nasa loob sila ng bangka. Binigyan sila ng tsaa ng isang ale at napansin na may balahibo at payat ang mga tao doon. Giit ng ale na inanyayahan daw kasi sa palasyo ang mga kalalakihan at mga dalaga sa kanila kaya naiwan silang nagugutom. Tapos pinayuko sila agad para hindi sila makita ng surveillance snail. Natakot naman ng mammoth kaya iniwan sila nito. Giit ni Chopper na dahil ito sa mabahong amoy ng mga puno na nagpoprotekta sa bayan mula sa mga hayop. Nagalit ang nanay ni Xiao dahil lumabas ito ng kanilang bayan pero nanguha pala ng halamang gamot ang bata para sa kanyang lola na nagkaroon ng sakit dahil na rin sa puno na nagpoprotekta sa kanila. Kaya kailangan nila ng IQ plant para sa antidote. Dagdag pa ng babae na plano ni Shiki ang lahat ng ito upang makontrol sila. Nang magpahinga muna sila Chopper ay nakita nila sila Sanji at Usopp. Samantala si Nami ay nagpasyang tumakas kasama ng ibon. Nagtungo naman ng napakaraming pirata sa Mervale upang makipagsabuatan sa plano ni Shiki. Saka dumating si Indigo na sinabing nakatakas daw si Nami mula sa swimming pool. At sakay ng ibon ay bumaba sila sa kasunod na isla ngunit maraming mga giant isda kaya kinoryente ng ibon ang mga
ito. Subalit na kuryente din si Nami kaya nag-alala ang ibon, mabuti na lang ay ayos lang ang dalaga. Nakita na din ni Nami ang kanilang barko. At si Luffy ay hinahabol pa rin ng mabangis na mga hayop kaya nadamay pa si Nami. Ngunit sumugod ang ibon at kinuryente ang mga ito. Nakapagbihis na rin ang dalaga at kinain naman ni Luffy ang mga hayop, saka pinangalanan na rin niya ang ibon na si Biri. Saka nagkasundo sila dahil hindi siya nakukuryente. Ginawang sasakyan ni Franky ang isang lobster, subalit nang makarating sila sa isang lugar ay natakot bigla ang lobster dahil sa aroma ng puno. Maging si Biri ay ayaw ng amoy nito. Saka nakitang napapalibutan pala ng mga punong ito ang bayan. Kaya tinakpan muna nila ang ilong ni Biri saka nagpatuloy. Tuwang-tuwa si Sanji dahil hindi siya nakatulog kakaisip kay Nami. Subalit nakita naman sila ng surveillance nail kaya nalaman ni Shiki ang kanilang lokasyon. Isang malaking pagtitipon ng iba't ibang mga pirata ang nagaganap kung saan nakisali sila Franky para mag-imbestiga, ngunit mas interesado si Brook sa panso ng waitress kaya nakatikim ng tadyak sa ulo. Saka tinanong sila ng isang pirata kung sasali din sila sa alliance. Nagtaka si Robin sa tinutukoy nito kaya pinakita sa kanila ang dyaryo. Nakatanggap si Shaw ng magandang balita dahil aalis na daw si Shiki patungo sa East Blue kaya makakabalik na rin sa kanila ang ate at ang tatay niya. Ang balita pa lang ito ay wawasakin daw ni Shiki ang East Blue kaya pala nangako noon si Shiki na magmamakaawa sa kanya si Nami. Nalaman na rin nila Franky ang planong ito ni Shiki upang mapasuko daw ang world government. At magkakaroon daw ng demonstration si Shiki kung saan wawasakin ito ang isang bayan ng mga tao doon. Paglabas ni Nami ay nandoon na pala si Shiki para sunduin siya. Pero hindi makakapayag ang mga kaibigan kaya sumugod ang mga ito at sinuntok ng captain si Balbas Erong Panot ngunit nakatakas. Tinira din siya ni Usopp, hiniwa ni Zoro, at umatake din si Chopper sa kasinipan ni Sanji subalit walang kwenta ang mga atake nila. Samantala pinahaba ni Luffy ang kamay at inatake si Shiki upang mabatiwan ng Cook. Nainis naman si Shiki kaya pinalutang nito ang malaking bahagi ng lupa at gumawa ng mga layon. Kung saan agad na tinapos ni Luffy ang isa, sa kasinipan ni Sanji si Zoro patungo kay Panachi, at umatake din si Usopp ngunit naiwasan lang ito at si Zoro pa ang napatalsik ng kalaban. Tapos tuluyan silang inatake ng mga ginawa nitong layon at umikot-ikot hanggang sa makulong ang ating mga bida. Dahil dito ay nakiusap si Nami na wag nang wasakin ang East Blue. Nadismaya si Usopp kay Nami, kaya pinakita ni Shiki na may malaking bato pala sa itaas nila kaya maaari niyang patayin ang mga ito anumang oras. At binato pa nito sa mukha si Usopp dahil ang ingay. Kaya pumapayag na daw si Nami na sumali sa pirate group ni Panachi pero ayaw siyang pakinggan, kaya lumuhad ang dalaga upang magmakaawang sumali upang mailigtas ang East Blue at mga kaibigan. Binigyan din siya ng tone dial upang mag-iwan ng huling mensahe sa kanyang dating pirate group. Sa utos ni Indigo ay pinabagsak nila ang mga puno na nagpoprotekta sa bayan. Saka nag-ingay ang Gorillia para puntahan sila ng napakaraming mababangis na mga hayop. Nasa trono si Panachi saka ipinakita pa nito kay Nami ang mga nagwawalang hayop sa bayan na kagagawa nila. Samantala tuwang-tuwa naman ang mga kaalyansang mga pirata. Ngunit ayaw na itong mapanood ni Nami kaya nagtungo sa kanyang kwarto. Hinahanap naman nila Franky sila Luffy nang makita na nila ang mga ito, saka sinabi ang lahat ng mga nangyari. Nakita din ng bida ang tone dial na napulot ng bata, nang pakinggan ay narinig ang mensahe ni Nami na nagpapaalam na sa kanila na labis na ikinagalit ng captain. Dahil sa galit ay sinuntok niya ang malaking bato. Samantala patungo na ang mga kaalyansang pirata sa kinaroroonan ni Shiki. Nang dumating si Indigo na naintindihan ni Panachi kahit hindi siya nagsalita. Dahil sinubukan pala ni Nami na pasabugin ang mga puno para atakihin sila ng mga hayop pero nahuli ito ng mga bantay at sa kasamaang palad ay na-infect din siya nito. Saka ito ay kinulong ng maraming mga bakal para tuluyang mamatay sa lamig at sa lason. Sunod ay nagtungo na si Panachi sa napakalaking meeting upang wasakin ang East Blue. Samantala gamit ang Code Burst ay lumipad na ang Thousand Sunny at buong tapang na nagtungo sa palasyo ni Shiki. Habang sa loob ay nagkakaroon ng exchange of sake ang mga pirata bilang seremonya sa kanilang alliance. Ngunit dumating ang balita na sumugod ng puwersahan ng Straw Hat Pirates. At nakasuot sila ng mafia outfit na matapang na nagpakita sa napakaraming mga leader ng mga pirate group sa pamumuno ni Shiki. Ngunit tinawanan lang sila ng mga ito dahil napakarami palang nag-aabang sa paligid. Saka inilabas ng Straw Hat Pirates ang mga baril at walang habas na inatake ang napakaraming mga kalaban kaya napatay agad ang napakarami. Subalit sumugod na ang mga swordsmen na pinatulog naman ni Brook. Tapos sinuntok ng bida si Panachi sa pagmumukha. Humarang din si Indigo ngunit kinalaban ito ni Zoro. At si Gory naman ay pinigilan din ni Sanji. Samantala iniligtas na ni Biri si Nami mula sa dalawang bantay. At magkasama namang nakipaglaban sila Usopp at Chopper. Saka nakita nila ang liwanag ni Biri na ginamit ang kuryente upang masindihan ang mga pampasabog na nakalagay sa mga puno. Tapos nakita na rin ng dalawa ang dalaga. Ngunit paparating na ang napakaraming mga hayop doon kaya agad nilang kinuha si Nami at tumakas. Samantala nagsimula kaagad na manggulo ang napakaraming mababangis na hayop sa lugar.
Subalit ang isa ay tinapos agad ni Brook, ang isa pa ay tinalo na rin agad ni Robin. Nalaman ni Chopper na kailangan nila ng antidote na makukuha lang kay Shiki nang bigla silang atakihin ni Panachi. Saka gumawa na naman ito ng Lion gamit naman ng Snow. Ngunit winasak lang ni Luffy ang mga ito gamit ang Gear Second. Pagkaalis ng mga kasama ay naglabas ang bida ng nakakatakot na aura at agad na sumugod at sinapok ang kalaban. Saka sumakay siya kay Biri upang magpatulong. Sila Chopper naman ay nakita na kung nasaan ang mga antidote para kay Nami. Subalit nandoon na pala si Indigo, mabuti na lang ay dumating na rin si Zoro. Pinatalsik ito ng swordsman sa labas, ngunit nagpalabas naman ng mga chemical ang mime at ipinangatake kay Zoro hanggang sa mapinsala siya nito. Subalit na natiling nakatayo kaya gumawa ng mas malaking chemical si Indigo at pinasabog nito ang binata. Kaso buhay pa rin si Zoro at gumamit pa ng 9 sword style technique at tuluyang natalo si Mr. Mime at nang mahulog ay sumabog pa ito. Kaya nakuha na nila ang antidote para kay Nami. Sila Brook at Sanji ay tinalo na rin ng napakaraming mga kalaban ngunit agad na umalis ang Cook dahil nabihag pala ni Gory si Robin. Kaya naman galit na sumugod si Sanji at sinipa ang isang unggoy. Saka nagbanta na wag nitong halikan si Robin kung ayaw niyang pumanaw kasabay ng pagpapainit nito ng paa hanggang mag-apoy saka tumalon at sinipa ng binata ang kamao ni Gory, tapos sinipa pa ito ng sunod-sunod, saka binigyan ng malakas na sipa sa ulo kaya nahulog sa ibaba ng tore. Ngunit nahuhulog na si Robin kaya nagmadali siyang iligtas ito kaso naunahan siya ni Brook kaya naagawan pa siya ng romantic part. Nang magising si Nami ay napaiyak na lang siya dahil dumating ang mga kaibigan. Saka naramdaman niyang may paparating na naman na bagyo. Samantala patuloy pa rin ang napakatinding bakbakan nila Luffy at Panachi sa ere. At nang umatake si Shiki ay nahati nito ang tubig kaya nahulog ito at nahuli ang ating bida. Ngunit dumating ang balita kay Shiki na may paparating na bagyo. Samantala nasa control room na pala sila Chopper at Usopp sa utos ni Nami para siguruhing dumaan ang mga isla sa malakas na bagyo. Hindi pa nakontento si Shiki kaya hindi tinigilan ang ating bida hanggang sa mahulog ito. Subalit muli siyang bumangon at dinala ni Biri patungo kay Shiki. Saka nagpakita si Nami na nagbantang papasabugin ang factory at base ni Panachi kaya galit na galit ito na pinaghihiwa ang buong paligid. Umatake din si Usopp subalit naiwasan lang ito kaya napunta sa ulap. Tapos inatake si Nami ng malaking bato kaya pilit na iniligtas ni Biri. Gumamit naman ng Gear Third ang ating bida at pinalaki ang kanyang paa, ngunit tinamaan siya ng kidlat kaya inakala ni Shiki na engot si Luffy. Pero dahil isa siyang goma ay hindi siya nasaktan at ubod ng lakas na umatake kaya hindi makapaniwala si Shiki na isang nanggaling na naman sa East Blue ang nakatalo sa kanya katulad ni Roger. Na sa sobrang lakas ay nagiba ang buong isla. Saka naman ginamit ni Frankie ang Sunny para makatakas sa pagsabog. At ginamit nilang parachute ang Jolly Roger ni Golden Shiki, subalit hindi pa rin nakakabalik ang bida hanggang sa dumating si Biri na dala ang captain. Samantala si Panachi ay tuluyan ng nahulog sa dagat, pati ang mga isla na pinalutang nito ay nagsihulog na rin. Mabuti na lang ay nakakalipad ang mga tao na nandoon. At sa malayo ay nag-aabang na pala ang Navy upang hulihin si Shiki ngunit nakakatakot na mga alon pa rin ang dinanas nila dahil sa pagbagsak ng mga isla. Ngunit nakita din nila ang Straw Hat Ship kaya nakarating kay Sengoku na sila Luffy pala ang tumapos sa kalokohan ni Shiki. Naka-recover na rin kaagad si Nami dahil kay Chopper. Kaya paglabas ay natuwa ang mga kaibigan nito. Pero naiinis pa rin ang captain dahil nawalan daw si Nami ng tiwala sa kanila. Pero giit ng mga kasama na hindi pala napakinggan ng captain ang nilalaman ng buong mensahe ni Nami. Kaso nahihiya ang dalaga kaya nais niya itong itapon pero nakuha ni Usopp at pinatunog kaya nalaman na sa dulo ng mensahe ay nanghihingi pala ng tulong ang navigator sa kanila.